Itong pelikulang Quezon covers what period to what period ng buhay ni Quezon? So sige, ano siya? Yung structure niya para siyang apat na kwento. So meron doon na pagkatapos niyang manalo as president, meron doon na during the campaign period, tapos meron doon nung senator pa siya. Kaaway niya yung apat na kwento na yun is basically Quezon versus someone pala. Okay. Oo. So, na-encompass niya yung away niya with Osmeña, yung away niya with Leonard Wood, yung away niya with Aguinaldo, and then pinag-away ko rin sila nung fictional character ko na si Joven Hernando. Consistent yun? Ayun. Okay. Pero bakit mo naman sabing kaaway niya si Osmeña? Bumibigay naman si Osmeña sa kanya lagi. Hindi, well, ano sila para silang toxic na yung magjowa eh. As in, Pero ang ending, bibigay din si Sergio. Oo. So, kaya si Romney kinuha. Si Romney. Kaya nga si Romney. Yun. Grabe, no? Pero yung away siya na away. Pero naawa ko kay Sergio Osmeña. Medyo. Oo, parang naging siya, hindi niya ma-match yung pagka-manipulative ni Quezon eh. So, lagi siya natatalo eh. So, Ano ba to? Masyado lang siyang pure, hindi siya politician with a capital P. ang pag-characterize ni Leonard Wood sa kanya, sa libro ni Leonard Wood, he's straight as a die. Parang gano'n. So, hindi niya kaya yung mga snake oil salesman ni Manuel Quezon. Apat na faces. Ito ba talaga yung original plan of attack mo sa kwento? Or may iba ka pang naisip doon na mga anggulo? Nung panahon ng General Luna at Goyo, ang alam ko lang is for sure kasama yung campaign period. Kailangan ko ipakita yung away nila ni Aguinaldo. Yun ang unang black propaganda na classic example. So, nung nagre-research na ako, naisip ko na mukhang kailangan ko ipakita rin yung mga ibang away kasi ang kwento ni Quezon palaging although marami siya na-accomplish, palagi siyang nakatali dun sa quest niya for power. Palaging ganun. So, hindi mo maaalis yung fight for independence natin at saka yung kanyang manipulative na nature. So, komplikado. Oo eh.